So anyway, ganyan yung buhay dito natin pag winter. Maganda lang yung mga winter pag minsan ka lang sa mga malalamig na lugar, pero pag pumirmi ka na, hello everyone! Welcome to my channel! Welcome back! Today, bali mag-isa lang ako dito sa bahay kasi yung anak ko ay hinatid na po namin sa school. So, ayun. Next time, I will make a video, an interview with my daughter, how's her schooling, at saka anything. Grade 1 na po yung anak namin. So, anyway, yung si Bea ay wala pong local na kaklase. Puro po lahat international na lahi. Saka galing sa iba't ibang bansa na yung classmates po niya. So yan lang muna. We'll ask Bea more about that next time. How's her schooling? How did she go along with the kids? Kasi may mga best friends na nga siya. May friends na siya. For 1 week, nakakita na siya kagad ng best friend. Yung anak ko kasi, madali lang yan madali lang makakita ng friends. Mabilis makikisama. So anyway, for the past days, we're too busy. Last week busy kami kasi hatid sundo nga at saka first time nag-a-adjust kami. Kasi hinatid siya namin sa morning at saka susunduin din siya namin sa afternoon. So yun, medyo may kalayuan din kasi yung school niya. For the past days, we are ready for our, bumili na kami ng kahoy namin. So, we're ready for winter na. Kasi bumili na kami ng oak wood, ng 1 tonelada. Nandoon, pakita ko sa inyo. Nandiyon yung kahoy namin sa labas. Yung storage namin. Let's go! From, yan. Hanggang taas yan. This is the front and may second pa yan sa likod. So, yun. This is oak wood yung nabili namin this time. We bought olives and pine but this time maganda yung kahoy na nabili namin. So, ganyan. How does it look? Ito yung oak wood. Ayan siya. So, ayan. Ready na tayo for winter. So, ayan. Dahil na nga mag-winter na. So, wala din po dito yung asawa ko. Kasama niya yung papa niya. So, mag-isa lang po talaga ako dito sa bahay ngayon. Mag-isa lang po talaga ako sa bahay. So, today, may gagawin ako kasi dito talaga, yung dati yung sa school natin na natutunan natin na yung buhay ng isang ng mga ants na prepared for the winter, ganun yung ginagawa talaga namin dito. Pag summer, lahat na pwedeng ikumpuni, kinukumpuni, lahat na pwedeng aayusin, inaayos. At saka magsustor na ng mga woods, at saka i-prepare na yung fireplace. So isa ito sa mga maintenance every year na ginagawa namin sa fireplace. Nandito tayo. Actually, yung fireplace na to, isa din to sa mga project ko na gagawin ko kaso hindi naman siya ganun ka-urgent. So, dinilayed ko muna yung paggawa ng mga gagawin natin. Gandahan natin yan. So, wag muna ngayon. Kasi yung priority is priority. Pwede pa naman na magamit kahit hindi maganda yan. 'Di ba? So, gandahan na natin yan next time. Tanggalin natin yung mga abubot dito, yung plants natin. Ang ganda ng plants, oh. Tanggalin muna natin yung mga abubot natin dito kasi I need
to, yun nga, i-seal natin. Kasi ito yung palagi nasisira sa fireplace. So, bakit kailangan i-seal? Actually, may nakastore na kami dito. Kasi, yun, sobra na yung food natin doon sa wood room. So, nilipat na namin dito. Ito yung area na kung saan namin sinostore yung wood, katabi lang ng fireplace para hindi ka na palabas-labas. So, this is good enough for morning at saka nighttime pag ginagamit yung fireplace natin. So, kahit umulan, hindi ka palabas-labas at saka malamig din naman kasi. Anyway, bakit natin kailangan gawin yung fireplace? Kasi ang fireplace ay dapat sealed siya. Bakit dapat sealed siya? Kasi kung may mga opening yan sa gilid, may opening naman siya dito for the exhaust, tsaka sa fume na lalabas. Tapos, eto, ang palagi nasisira ay yung seal. Yung seal ng fireplace, bakit kailangan gawin? Kasi the more na malaki may mga air na papasok dito sa loob, mabilis yung pag-burn ng fire. Kaya dapat siyang isi-seal. Makokontrol mo yung input ng air through dito. Makokontrol mo yung pagpasok ng air. Ayan. Pwede mo siyang i-lock na hindi na siya magalaw. Ganito siya, oh. Ito yung air dito. Yan. So, makokontrol mo yan. Yung laki ng pagpasok ng air. If you want na nasuffocate na yon dito sa loob. So, ito, yung capacity nito ay mga 40 cm. Malaki yung kahoy na dito na kasya eh. Ito. Yan. Kasya yan dito. Mga 40 cm. Ay, God. Ayan. Kasya yan dyan. So, yeah. Kasya. Yung 40 cm. So, ito yung pinapalitan namin every year. Ito yung sealed. Ito. Yan. Ito. At saka ito, natanggal kasi. Ito, natanggal siya. So, ito, natanggal siya. Ito yung papalitan natin. Tapos, ito din. Look at that. Tanggal na din siya dito. So, papalitan na din natin. I have to remove this around. Paguhin ko na siya lahat para iisa na lang siya. So, ayan. Baguhin ko na to. Isa glass, oh. Clear lang. Yan. We bought this one para pang replacement. We bought this one for replacement of that. And also this glue. Yan. Para magawa natin. So, let's make it. So, ito, gagawin natin ngayon yan dito. Okay. So, tanggalin ko siya. Tanggalin ko na lang. Ayan. Dito. So, meron din yan dito seal sa labas ng glass. Pero wala na. So, I have to put this one. Ayan, we are going to use this para i-seal natin yung ating fireplace. So anyway, ganyan yung buhay dito natin pag winter. Maganda lang yung mga winter pag minsan ka lang sa mga malalamig na lugar. Pero pag pumirmi ka na, ang dami ding mga kailangan gawin. I think I will clean up first. Ay, kumuha ko ng screwdriver. Tanggalin muna natin ito. See? It's dirty. Ouch! Cut my finger. Yeah, ngayon talaga ang mga buhay. Ay God, I got my finger. Squeezy, huh? So thick. What am I going to do with this? My finger.
linisin ko muna. So, ayan. Bago ko ilagay kasi hindi mo malagay yan eh. Bakit pala oak wood? Ay, ito. I cut my finger. Yan. Nakat yung finger ko. Buhay talaga ng... Yan. Kaya pala hindi no last time na nadikit yung isa. Kasi mayroon pa dito. Tanggalan natin lahat ng mga glue dito. Tsaka dito. So, I also remove this here para pareho na bago na lahat. So, we'll put here, there, around, and here also to be sealed. Nakuha nating dirt. Ayan. Yung dumi na nakuha natin. Yung malumang glue. Ayan. Binago na natin lahat ng sealant.